Bali itong video nga na to ay noong Martes pa. Ngayon ko nga lang na-edit dahil medyo na busy din talaga. Kaya naman samahan nyo ako papunta sa akin trabaho habang kinukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa bata. Pero bago yan ay dinala ko na nga muna kila Tita Nene yung mga gamit ni Lola dahil dun muna nga pansamantala si Lola. Dahil sa trinoma nga yung trabaho ko ay hindi ko na siya naaasikaso. Kaya naman nakisuyo muna ako kay Tita Nene na baka kung pwede ay dun muna si Lola pansamantala. Hanggang sa nagre-recover pa din ako sa mga gastos. Dahil nga bago pa lang ako sa trabaho ay wala pa nga akong sweldo. At nung nakaraang araw nga ng August 17 ng gabi ay may binalik nga akong bata sa bahay nila. Habang nasa Divisoria kasi ako sa may tricycle sakayan papuntang Parola ay meron isang mabuting tao na naghatid doon sa bata at sinabing naligaw nga daw sa Bambang Manila. At kinuwento niya nga nakasama niya yung ate niya pagpunta doon. Gumala daw sila doon ng ate niya at sinabing kakain lang ng siomay. Pero bigla na lang daw na hindi binalikan yung bata. Kaya nung sinabi nung tumulong sa kanya na dun nga daw nakatira yung bata at pinakiusap nga nung tumulong sa bata na ihatid nga daw ni kuyang driver yung bata para mahatid dun sa mismong bahay. Kaya naman sabi ko kay kuya driver ay ako na nga lang maghahatid para na rin ka ako hindi siya maabala sa paghahanap buhay niya sa pagta-tricycle. Kaya naman nang makarating kami nung bata dun mismo sa gate number ay naaalala niya na nga daw yung mismong lugar. Kaya naman hindi na naging mahirap para matuntun yung bahay nila. Kaya lang na nandoon na kami sa may labas ng bahay nila ay sabi niya sa akin ay mauna na nga daw ako at salamat daw. Sabi ko nga ay kailangan malaman sa kanila na naihatid ka ng maayos para hindi ka mapagalitan. Kaya lang ang sabi niya ay baka nga daw mabugbog siya kaya siya na lang mag-isa yung haharap. Kaya nung umalis ako doon sa bahay nila ay hindi ko mapigilan na mag-alala. Naawa ako sa bata kasi hindi niya naman sasabihin yung ganun kung hindi ginagawa sa kanya. Pero ang iniisip ko na lang ang importante ay nakauwi siya ng maayos. At ang title po ng episode na to ay Bata. Kidding aside ay may mensahe po ako para sa lahat ng mga magulang o guardian ng mga bata sa panahon ngayon. Kung nabuo man po ang bata sa maling panahon o pagkakataon, sana ay hindi natin sila idamay sa mga problema na kinakaharap natin. Unang-una ay hindi naman ginusto ng bata na maging ganun ng sitwasyon. Pangalawa ay hindi naman nila ginusto na lumabas din sa mundo. Pero hindi naman po ibig sabihin na kino-question ko ang mga magulang. Basta yun na yun. Ang hirap kasi dito sa panahon ngayon kapag ka nagsabi ka ng opinion mo ay masama ka ng tao. Babalik na nga lang ako dito sa pagpasok ko ay medyo nagmamadali na ako dahil anong oras na nga. Kapag kasi weekdays except Friday ay maaga nga ang pasok namin ng closing 12:10 PM. Kaya ang ginagawa ko kapag papasok sa trabaho ay magmula Divisoria sasakay ako papunta ng Recto. Tapos sasakay ako ng LRT papunta sa Cubao. Lilipat naman ako ng MRT para makarating sa North Avenue. At yun na nga yung last station na nandun na din yung trabaho ko. Mahirap kong iisipin kasi ang haba ng oras ng biyahe ko. Pero tsinatsaga ko na lang din talaga kasi ang importante para sa akin ngayon ay ang nakakapagtrabaho. Naniniwala pa rin talaga ako sa kasabihang trust the process. Pero sino ba kasi nagpoproseso niyan? Baka pwede naman sabihan ng pakibilisan. 11:24 AM na nga nang dumating yung train papunta sa North Avenue kaya naman hindi na ako masyado nagmamadali dito. Kumbaga kampante na ako na pagdating doon sa trabaho ko ay may oras pa ako para mag-ayos ng sarili ko. Sobrang importante kasi na maging presentable ka sa harap ng mga customer at kailangan din mapanatili yung personal hygiene. Kaya naman hindi ko na nga mabilang yung sachet ng toothpaste na ginamit ko sa ngipin ko pag nagsisipilyo. 11:30 nga nang makarating ako kaya naman may aga pa naman kaya kumain muna ako. Pagkatapos ay agad na nga akong umakyat para ulit mag-asikaso. Hindi ko na nga na video kasi baka mamaya ay malate pa ako. At nung dumating na nga yung lunch break namin ay agad na kami pumunta sa kantin para makakain. Mura lang naman din ang pagkain dito kaya naman pasok na pasok din sa budget ko. 6 pesos nga lang yung kanin tapos 30 pesos naman yung ulam. At dahil healthy living tayo, syempre gulay ang kakainin natin. Pero ang totoo, pag hindi naka-video, nakababoy yan. Hey! Kaya naman habang kumakain kami, syempre hindi rin mawawala yung kwentuhan. At dahil nga sobrang tindi ng gutom ko, kaya naman napaisang kanin pa ako. Sa Quezon City Hall ko nga una nakita yung ganitong klase ng dispenser. Akala ko nga ay may sensor to, pero yun pala ay inaapakan para magkatubig. So paano, hanggang dito na lang muna itong video na to. Yun lang. Bye-bye!